Alright po, good evening po sa inyong lahat, lalo na sa mga kapatiran natin from sa Pinas. So tayo po ay we will start again our class sa ating Reformed Theology class. Bago po natin simulan, tayo po manalangin sa Panginoon for us to that we could be truly serving the Lord in this class. Let's pray. Lord, maraming salamat sa gabing to. Pagpalain niyo po kami, give us wisdom and knowledge to understand all na ipapaliwanag po sa amin, Lord. And give me boldness to speak. And only you and the Word of God, the Bible, I will use as an instrument in explaining. Lord, tulungan niyo po kami na maging attentive, tulungan niyo po kami na hindi ma-interrupt ng signal, Lord. Lord, maraming salamat sa kabutihan niyo. Bisaya in Jesus' name. Amen. Alright, so good evening. Tayo po ay again nasa fourth na ng five views of Reformed theology. Ito po yung five solas. Remember yung last time, we will go into details on that in God's Word alone, in Christ alone, through faith alone, and now by grace alone. And the next meeting will be for the glory of God alone. So, pasensya at ngayon lang po tayo ulit kasi medyo po naging busy ako. Dumating yung anak ko rito, mag-aaral at nasikaso ko muna. So, yung 5 points of also have 5 points of Reformed theology, and yun human incapacity, God's sovereign choice, Christ's atonement, the spirit effective call, and God's perseverance of the sinner. So, yung historical background, bakit po may Reformed theology? Well, ang Reformed theology is not really a view ng isang group na naniniwala dito, ngunit ang Reformed theology really is a view ng church. Kaya po nagkaroon ng Reformation ay dahil po ang Mother Church, they call it, yun ang description nila, ay yung Roman Catholic Church, Mother Church, ay kinurap na ang lahat ng paturuan ng, ng Biblia. And for so long, simula nung inabsorb ng Roman pagan religion, ang Christianity, ininject po nila yung kanilang mga religious other teaching at na-adulterate po ang Christian teaching. And this happened for the last 10 centuries, from 4th century until 14th century. Also this time, ito yung time ng Dark Ages at wala pong nagro-rule noon. Puro patayan lang at sunugan at walang education. Until such a time na nagsik ulit ang mga tao ng truth, and ito po ang naging start ng Reformation. Nagsimula po yan, if you will read yung history ng the world, yung Enlightenment, after almost 10 centuries, nagkaroon ng enlightenment at nagsik ulit ng tao ng katotohanan at nasama na rin dyan, well, it's God's plan talaga na magsik din ng truth. At muli, for so long, binuksan ulit ng mga common tao ang Biblia. At doon nila nalaman that ang katuruan na tinuturo ng Catholic ay hindi ayon sa Biblia. Until dumating si Martin Luther, at ito nga yung picture, at
isa siyang priest, question niya yun, yun yung mga teaching. Sabi niya, bakit gano'n? Pinapagawa tayo ng mga bagay na dapat para tayo maligtas, and yet, lalo lang lumalala. And so, sinabi niya, when he read the Bible, nalaman niya na everything is by grace. At siya po ang nag-start really ng Reformation worldwide. Meron na pong mga small protest that time, mga Protestant po ang tawag sa atin. And then finally, dito lang nag-spread like wildfire. Yun, kay Martin Luther. And from that day on, nagprotesta na rin sila sa ibang countries at kumalat po sa buong Europe. And then, in 19th century, ito na po ang naging church foundation, yung Protestant view o yung Reformed theology. At naging adapted to until from 19th century to 20th century. But ngayon, nag-deformed na naman kasi nagbabalik na naman yung mga maling katuruan because we all know na papasok na tayo sa last age at naglitaw na naman yung mga maling katuruan. Kagaya nga ng si Day by Day at binalik ko naman yung ganung view which they already condemned long time back and now bumalik ulit. So marami na po dyan ang ngayon. So we should be aware na maraming false teaching na kumakalat. Salamat na lang at sa pamunuan ng ating na naibalik ang almost libreng turo dito uh, sa MBS. Nawala po ng sound. Ayan. Alright. Again, why nakalatin po yung mga description, puro sola? Well, kasi po nung 15th century, ang international language ay hindi pa English, kundi Latin. That's why yun po ang title nila. Pero in English, ang ibig sabihin ng sola scriptura is God's word alone. So, ibig sabihin ng scripture alone is the final authority in Christian truth. Hindi po ang tradition or anything. So, nagsimula po yan sa paano po na-develop ang Biblia. Maraming general revelation, ni-reveal ni Lord, ni God, ang kanyang sarili through creation, through conscience. At ngunit, hindi po sapat ang malaman ng buong mundo na may Diyos. Since makasalanan tayo, kailangan ng special revelation upang sa ating kaligtasan. So even without Bible, we will know that there's God because the Bible said through creation, it exhibit yung that there's a God. And even through our conscience, kahit walang Bible, we know that there's God. But the importance ng special revelation, dito sinulat na at naging way para sa ating salvation. So, napakahalaga ng Biblia. So, God designed it that way para ito ang maging way sa ating kaligtasan. And only through the scripture we could be saved. Hindi po yung mga Christian tradition and practices. So, yung progression po ng special revelation, it started yung mga personal encounter
yun yung special na ni-reveal ni God ang kanyang sarili. One is yung personal encounter, yung po yun, nakausap ni Moses, nakausap ni Abraham, and so yung mga pag-uusap nila ay sinulat ni Moses at yun nga yun naging Pentateuch, yung first five books, and yung mga mighty acts, yung time ng Judges, and even sinulat din nila at yan po yung mga historical truth ng mga Old Testament. And even yung prepositional revelation is beyond the teaching ng Bible, but hindi po, ibig sabihin lahat ng revelation ito. Ngunit hindi na ni-record kasi kung ano lang po yung nilagay sa Bible, yung po ang ginamit ng Panginoon ay sapat na para maging guideline natin. Ngunit the best, not the best, the most important part ng revelation is yung incarnation. Ano po ang incarnation? Yung mismo the word become truth and dwell among us, which is Jesus. Kaya po lahat ng sinulat niya ay ni-record ng apostles at kanyang mga uh, disciples, which finally naging Bible. So yun po ang uh, kabuuan ng Bible. So ito po, ang Bible ay salita ng Diyos. In fact, it's God's breath. Yung mismong hininga ng Panginoon. And ito, hindi lang po hininga ng Panginoon, ngunit ang Holy Spirit po inspired it. Hindi lang inspired it. So, yung verbal is, the scripture is verbal and plenary. Ano ibig sabihin nga? Every word in the Bible is God's word, and verbal, ibig sabihin plenary, every, and verbal, it's all. So, yun po yung technical description niya. Pero yung original writing, so yung pinakasinulat ng mga propeta, Moses, ng mga disciples ni Jesus. So, yung interpretation right now, it's not really the inspired one, but they copy and translate it almost the same sa original. I would say around 98 to 99%. So, ano sasabihin natin, may 1% pang hindi credible. Well, for that, for us to understand, then use different translation and you will get 90, 100%. Okay, so yung Bible natin is we could say 100% accurate ayon dun mismo sa original na writings ng mga man of God. So, kini-question nila ang Bible dahil sinasabi hindi daw totoo at ginawa lang to. Well, hindi po totoo yan. There are 6,000 plus now of ancient biblical manuscript to prove yun Bible. Talagang nag-exist noon pa man. In fact, ito lang ang natitirang, ang Bible lang ang natitirang artifacts na accurate even until now. Just imagine that for the last, how many? Almost 6,000 years na recorded at ito lang ang tunay na accurate. And even yung archaeological findings support yung biblical records, hindi lang po yung writing mismo. There are records ng mga king na sa Middle East at nakasulat sa kanilang stills o yun yung mga bato dahil wala pang papel that time. Sinusulat nila yung bato, yung mga history nila at nababanggit ang Israel at nababanggit si Moses, so si David. So talagang patunay na even in ancient time, they recognize yung presence ng Israel. They recognize yung anong nangyari mismo sa mga ginawa ni Lord. So totoo po ang Bible. Okay? And then the original writings were faithfully preserved
even until now. But to prove everything na accurate, noong 1947, just imagine that, translate ang Bible for so long. Until in 1947, they discovered this Dead Sea Scroll. At itong writings na to is around 200 BC until 100 AD. At yung kinumpare nila, imagine 200 BC before pa sa Old Testament, before the time of Jesus. Kinumpare nila sa present translation, almost accurate. Wow. So ang ibig sabihin nito, God preserving His Word, the Bible. So we could trust every word in the Bible as the Word of God. Now, actual witnesses, yung mga witnesses sa New Testament, kanila pong nirecord ko. So yun po ang development ng Bible. Ang characteristic ng Bible is ito po ay may authority sa ating buhay. In fact, siya po ang final at ultimate standard of truth about Christian life. Na not only in Christian life, everything in the world in spiritual matters. The Bible is the final, ultimate, hindi lang final, ultimate authority. So all the words in the scriptures are completely true and without error. At sufficient lang, hindi lang siya may authority, sufficient na po ang Biblia. Hindi na natin kailangan dagdagan pa ng mga tradition, ibang kasulatan, dahil ito ay enough for us to live. And it's even so clear, clarity ng scripture, na kahit po sinasabi sa Psalms 33, na kahit po ang mangmang kayang unawain ang Biblia. So, sinasabi natin ang Biblia ay para sa matatalino lang. Well, hindi po totoo yun. Dahil sinabi mismo ng Panginoon na kahit ang mangmang kayang intindihin ito. Yung sinasabing kayang intindihin is yung mga basic truth, which is ang ating salvation. At necessity po, kailangan po ang Biblia, kailangan mag-exist ng Biblia or else wala tayong kaligtasan. To know the gospel, at para sa ating guidelines sa ating Christian living. And yung maging God's instruction to His people. Now, yun yung overview ng solas scriptura, scripture alone, na yung background ng in Christ alone. So Christ alone, si Christ lang daw, ito po yung mga foundation ng Christian belief. First is scripture alone, Bible alone. Yung po ang ginamit ng mga Protestant. And then Christ alone is the only way to salvation. Mahalaga po during that time, Christ alone is the only way to salvation dahil that time, nung yung Roman Catholic Church, marami ng way, may by works, kaya po pinotesta nila yon. And even Christ alone, sabi nga ni Peter, only there's no other name in heaven that we could be saved. Right? Christ alone is the only qualified mediator between God and man. Maliwanag po yan. Si Kristo lang ang mediator. For there is one God and there is one mediator between God and man, and that man is Christ Jesus. So si Kristo lang talaga. So yan yung mga foundational ng Reformation, which they call it now the Reformed theology. But actually, it's the stand of the Christian church during those days. So Christ alone is the only qualified man. Siya lang po ang tao dahil lahat po ay makasalanan at si Kristo lang, si Jesus lang ang nag-qualify na tao. Kasi po from the when first Adam, si Adam mismo, ay nagkasala, every one of us naging corrupt. So, makasalanan. So, si Jesus lang ang born without sin and live without sin. That's why siya ay naging qualified man to represent us, the Father. So, brief lang to.
This is because we already discussed it long time back. So Christ alone is the only qualified sacrifice. Remember, God's way ng kaligtasan is you need to sacrifice something, but it should be holy. Ang problema, since we are all sinners, our sacrifice are not qualified. So, yung sacrifice lang, the only one that na-accept ni God na sacrifice is si Christ mismo. Dahil siya lang po ang born without inherited sin. Remember, He is holy. And siya lang po ang nabuhay ng walang kasalanan. Sabi sa Hebrews, one who is in every respect has been tempted and yet without sin. And so when Jesus made an offering as high priest, God finally appeased. So na-please na po ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama sa sacrifice na ginawa ni Jesus. That's why only through Christ, yun po ang ating sacrifice, si Christ mismo. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 14, for a single offering, He has perfected for all time those who being sanctified. Kaya nung na-satisfied ang ating Diyos Ama, there is no longer any offering for sin. So hindi na po tayo kailangan mag-offer ng anything because si Jesus na ang nagbayad at yung pinambayad ni Jesus, which is kanyang sarili, is more than enough. Okay. Now, next is sola fide or faith alone. Which we discussed 3 weeks ago. Salvation is through faith alone. So faith is not your righteous action, but rather a product of righteous act of God, the Holy Spirit, done in the believers. So yung righteousness mismo, kaya tayo nagkaroon ng faith, hindi dahil sa ating tayo ay righteous, ngunit ang Holy Spirit po ang gumawa ng paraan para tayo ay maging righteous. So kaya even our faith is a gift of God. Kasi sinasabi ng iba, yung faith po ang nag-save sa akin. Pero hindi po ito yun. Even our faith is God's gift. So you will notice every faith is God's gift sa ating kaligtasan. That the only reason we accept God because the Holy Spirit already changed our heart so that we could understand yung presentation ng gospel sa Bible. So faith alone become the rallying call of the town of reformation. So yung sinasabi kasi maraming way na sinasabi that time. So sinabi nila, no, sa pananampalataya lang tayo maliligtas. Dahil noong araw sinasabi ng Roman Catholic, by doing good works, we could only be saved. Well, hindi po totoo yan. That's why naging stand ng mga Protestant, mga ninuno nating Kristiyano, mga Protestants, at sinabi, no, faith alone tayo maliligtas. Maliwanag po kasi yan, sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It's a gift of God, not the result of work, so that no one may boast. So, yung sola fide, faith alone, even yung righteousness natin is by faith alone. Dahil sabi sa Romans chapter 3, verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. And even yung pag-justify natin is by faith alone. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So, ito po maliwanag na nakasulat sa ating Biblia. And even yung sanctification natin, and ito yung pag-daily walk natin to be holy, is by faith alone. And to put on a new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So mapapansin, everything is through faith alone. Now,
we will start sa ating topic, yung fourth stand ng Protestantism o yung Reformation, yung sola gratia, or what we call saved by grace alone. So, grace alone. Now, sola gratia means yung grace alone. Ito po yung one of the 5 solas of Reformation or Protestantism. To believe that we have no participation in our salvation but only comes from the divine grace o yung unmerited favor. At ito po ang naging rallying call ng Christian Protestantism. Ayun po yung tawag natin sa atin noon na nagproprotesta laban sa main church, yung Roman Catholic. Kasi noong araw, bakit main church sinasabi? Kasi noong araw, noong 15th century, na-control po ng buong Roman Catholic ang buong mundo. Na not-really buong mundo, but yung more Western world na tinatawag, na isa lang ang religion. Paano ibang Kristiyano, pinapatay po nila eh. Yun ang kaya nag-iisa lang. At itong pagpiprotesta nito, gumawa sila ng 5 stand nila guidelines na magiging basehan ng kanilang faith. At yung pang-apat po dito is yung grace alone. And it gives us more assurance in faith that the one who choose our salvation, which is God, doesn't change his mind and doesn't make mistakes when he decided to choose us. So kaya grace alone lang. So the sovereignty of grace of God. Now, God's sovereign grace is God's absolute independent decision. So si God lang po ang nag-decide when decided to choose us. He decided even before the foundation of the world. So there are many verses to prove that when God chooses us, He chose us before the foundation of the world. Ibig sabihin ng before pag ginawa ang earth. So nag-decide ng Panginoon na maligtas that He would impart grace to His chosen people. The person has no participation or contribution to God's decision in choosing him or her. So nung dinicide ni God yun, hindi pa kinikreate ang earth or the whole universe, may pinili na ang Panginoon na maligtas sa Kanya. So kung gano'n ang kondisyon, then ano ang participation natin sa ating kaligtasan? Wala. Kaya tinatawag yung sovereign dahil si God lang ang nag-design. Sovereign yung grace na binigay sa atin. At yun yung ating base passage. For by grace you have been saved through faith. Maliwanag by grace. And so many Bible verse mention that. This is not your own doing, and explain pa ni Apostle Paul. It is a gift of God. Hindi tayo gumawa. Ito ay regalo ng Panginoon, not result of work, so that no one may boast. And for the purpose, for we are small workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in. Bakit tayo pinili? Dahil gusto ng Panginoon para i-display ang kanyang glory. Now, irresistible grace of God. So ito po yung mga related sa grace. Kailangan na maintindihan po natin ang sovereign grace na irresistible grace. Irresistible yung hindi ka makaka-resist. The irresistible grace of God is a supernatural act of God through the working of the Holy Spirit in the heart of a chosen people who will come to faith to make irresistible sure that He will be response to gospel call. Since po makasalanan tayo,
how can we respond the gospel? So the only way for that is baguhin mo na nanigad ang ating puso. So mawawala na yung kasalanan natin na nag-hindrance sa pag-intindi natin ng gospel. So ibig sabihin, gumawa na ng work ang Holy Spirit sa ating buhay. So kaya po natin naintindihan ng gospel, kaya po natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas kasi nagbigay na ng grace si God. Okay? Mahalaga po yan na maintindihan natin. Otherwise, sasabihin natin, hindi, ako ang tumanggap sa Panginoon. At maraming magsasabi po niyan, well, innocently, it's okay na I've accepted the Lord. Dahil yun naman po ang parati natin sinasabi. But in deeper spiritual sense, even yung pagtanggap natin is God's grace. Why? Kasi binago na ng Holy Spirit ang ating puso. That's the only way we accepted Him. So without the miraculous act of the Holy Spirit, no one will be saved. Since man has no ability to save themselves, hence, man's only hope is an outside supernatural help. Hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. Maliwanag po yan sa Biblia. Kaya si God na rin mismo ang gumawa ng paraan. Pinili niya tayo, number one, and then nung pinili niya tayo, change na ang ating puso. Yun yung kanyang mga pinili. Now, nung na-change ang ating puso, everything's began clear. At the same time, when they preach the gospel to us, naging maliwanag, and then we in a way, accepted Jesus Christ. At tayo po ay naging Kristyano. At sabi dito, sa Ezekiel, yung prediction sa coming future na sinasabi niya, si God mismo nagsasalita. And I will give you a new heart, a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk with my statutes and be careful to obey you. So here it shows that Ezekiel seen the revelation of God at sa kanyang sinulat that dadating in the near future after Jesus' death na ito ang mangyayari. Na si God mismo ang mag-change ng ating puso at bibigyan tayo ng new spirit so that we could accept Him and walk in His rules. So salvation is by grace, by God's grace alone, not by the will of man. So, not yung capacity natin ng ating thinking. And then, not by the will of man. The only reason we are saved today is because a long time ago, even before the world began, God already predestined or preordained to give grace to the people He has chosen. Friends, it is only by God's sovereign will that a person is saved. We were born, sabi ni Jesus mismo, we were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So si God mismo ang nag-will para tayo magligtas at hindi tayo. So wala po tayong pagyayabang sa ating Panginoon na sinabi, Lord, tinanggap ko lang kayo eh. Well, kasi pag ganun ng condition, Lord, tinanggap ko kayo. It means pwede mo rin i-deny in some point. Diba? Dahil makasalanan pa rin ang utak natin. So, the only way for us na makasurvive until the end sa ating buhay is si God mismo ang gagawa. Dahil ang desisyon ng Panginoon never change.
dahil tayo keep on changing sa ating mind. So sabi sa Ephesians chapter 1, verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ang ibig po sabihin, tayo po ay naging Christian, obtain our inheritance, dahil yun ang kagustuhan ng Panginoon. Ito yung purpose niya eh. At yung counsel of His will is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit yung counsel. They work together para po maligtas with the ultimate purpose is for His glory. So, only a gift. Salvation is by grace alone, only a gift from God. Kaya yun yung maliwanag, yung ating foundational passage sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi sa verse 8, it is a gift of God, yung ating kaligtasan. So tayo ay naligtas because ito ay regalo sa ating Panginoon. So pag regalo, hindi mo pinaghirapan, di ba? We did not earn it and therefore it's free. And the only reason we are saved because we have a gracious God who are so generous in giving grace even we don't deserve it. At yun ang kagandahan. Bakit tayo naligtas? Kasi sobrang napaka maawain, gracious, and merciful ang ating Panginoon, ating Diyos, na kahit tayo ay makasalanan, siya na po mismo ang gumawa ng paraan para tayo maligtas. Dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. That's why Jesus came to earth para tayo iligtas. So hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. At hindi naman din po tayo dapat iligtas ng Panginoon eh. Pwede naman gumawa siya ng tao. But God is loving and gracious far beyond we could ever imagine. And that's why kahit masama tayo, si God mismo ang gumawa ng paraan sa ating kaligtasan. Okay? So, the gift is free because someone paid it. Pero yung gift na yon, may nagbayad. And we all know that. At ang nagbayad ay ang ating Panginoong Hesus. Binigay sa atin ang libre, ngunit may nagbayad nun. At ang bayad nun ay kamatayan ni Kristo para sa atin. So we receive God's gift in His Son's name, Jesus Christ. So to have the name of Jesus, we need to accept Him as our Lord and Savior as well as to repent from our sins. So, para po tayo matanggap natin yung free gift na yan, only thing we do is to accept our Lord and to repent from our sins. So, yung two sides of faith and repentance. At even yung action na yun, which seems na sinasabi natin ngayon, well, tayo ang gumawa ng pagkilos na yun. Well, hindi po totoo yun. Ang gumawa na yun is Holy Spirit. So, ibig sabihin, ba is lahat ng ating kaligtasan is by grace? Yes. Even yung pagtanggap natin, tinanggap lang natin talaga ang Diyos dahil si Kristo, si God, the Holy Spirit ang gumawa ng paraan para tanggapin. That's why Paul keep on saying, from grace to grace. Wow! Saan makakita ng ganun? So sabi nga sa John 3:16, our favorite verse, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but everlasting life. So napakaganda ng binigay sa atin ng Diyos. And not only give, it's not by the work of man, yung human action. Hindi po natin ito pinaghirapan. Kasi po ang tinuturo sa atin kadalasan ay ng Roman Catholic that time is kailangan tayo ay
kimilos para maligtas. Well, paano natin maliligtas sarili? Makasalanan nga tayo. But the only way for us to be saved is by grace. That's why sinabi ni Paul, not the result of works. So the result of our salvation are not because we work for it. Hindi po tayo nag-work para ma-save. Yung pagiging mabait, paggawa ng mabuti, hindi po tayo masisave din. It's not that we are good people or do good deeds, not even because we came from a family of good people, but only because our God is gracious. Yun lang po yun. Overall, gracious ang ating Panginoon, merciful ang ating Diyos. For that reason, we are saved. And the truth is no one is a good person. Yun eh. Walang mabuting. For so many times sa Bible, sinasabing walang mabuti. No one desires to know God. Wala pong nag-ambisyon na i-please ang Panginoon. And we are totally deprived of producing evil. Hindi po natin kaya mag-produce ng kabutihan. Yun ang reality ng tao. And the only thing we are considered good is because God imputed the goodness of His Son, Jesus Christ, to His chosen one. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3, verse 10 to 12, which I know one of our favorite verse, ginagamit natin sa ating gospel presentation, as it written, sabi, no one is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. No one, if you even check that in Greek word, it's the panta, no exception, lahat ng taong nilalang. Yun sinasabi dito, no one. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Dinugtungan pa, not even one. Wow. So wala. And then God's grace alone in the depravity of man. The depravity is yung walang kakayahan. So God requires a perfect offering to please Himself. Kasi, however, man is sinful and so his offering is not pure. Yun ang problema eh. Kahit mag-offer tayo, hindi acceptable. Kasi nga makasalanan tayo. And God is pure, mag-offer ka at ang mag-offer ay makasalanan, eh madumi yung offering natin, hindi acceptable yun. Bakit tayo naging makasalanan? Dahil we inherited the sin of Adam and Eve. Simula nagkasala sila sa Garden of Eden, lahat ng tao naging makasalanan. Then how can humanity be redeemed from sin? So, paano tayo maliligtas? Well, the answer is wala. Di ba? Hindi natin tayo iligtas ang sarili. Deadlock. We will all deserve death. Death in the lake of fire. Sabi rito, therefore just as sin came into the world through one man, referring to Adam, and death through sin, so death spread to all men because all have sinned. So if you really isipin mo deadlock, walang hope, wala tayong kaligtasan. So, paano tayo maliligtas? When humanity made a better man who is qualified to represent God, kailangan may man, tao ang magliligtas din sa kapwa niya, yun ang condition ng Old Testament, kailangan tao, at the same time, God. Eh wala namang ganun eh. Di ba? Kung isipin, paano maliligtas, Lord, kami? Eh dapat kagaya namin ang magliligtas. At the same time, isang Diyos ang magliligtas. So in the unfathomable wisdom of God, God solved the problem. May dumating
na naging tao, which is Jesus Christ, 100% man, at the same time, 100% God. Now, pwede nang maligtas ang tao. Yun ang good news. Hindi ba? But the free gift is not like the trespasses, for as many died through one man's trespasses, much more by the grace of God and by the free gift, by the grace of the one who Jesus Christ abound to men. So Jesus is the only solution para tayo maligtas. Dahil kagaya po natin siya, tao, at the same time, He is also God na may right, na may authority para mailigtas ng ating sarili. So wow, that's why Christ alone, that's why faith alone, that's why grace alone, yun yung mga stand ng mga ating ninuno na naging foundation ng ating Christian faith. So ever since man became a sinner, we no longer desire, seek, know God. All humanity runs away from God and nobody draws near to Him. Maliwanag po yan sa Genesis chapter 6 dahil sinabi doon lahat ng naging makasalanan. Kaya niya nga yung Tower of Babel, giginunaw niya or else wala, mag-exceed ang kasamaan kagad natin. But God, who is merciful and gracious, loves man even who is rebellious. Ngunit yun yung unfathomable love of God, unsearchable love of God. Kahit napaka-rebellious natin, kahit dinuduraan natin ang Panginoon, merciful and gracious pa rin ang Panginoon. Wow. And so God, in His foreknowledge, knew every possible scenario and foreknew that the only way for man to seek God again is for Him to give grace alone. So yun po ang mahalaga na intindihan natin. God is all-knowing, alam niya na ang all possible circumstances, scenario, at alam niya na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kaya Diyos na mismo ang gumawa ng paraan. Siya na po ang nagbigay ng grace. That grace alone is God's sovereign will to elect some people whom He will save by changing their hearts first so that we could understand the message of the gospel. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our work, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So, when God decided to save us, ginawa niya po yung decision bago pa magsimula ang history ng tao, bago pa mag-create ang mundo. For what purpose? For, for His glory. So, sabi sa Ephesians chapter 1, verse 9, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of Him. So, lahat kagustuhan lang ng Panginoon, kaya tayo nabigtas at hindi natin kagustuhan. So, grace alone in the payment of man's sin, yun yung atonement na sinasabi. So, God is holy, but when humanity sin to maintain God's holy character, He needs to punish sinners so that He will remain righteous and just. So, yun yung condition ng atonement na dapat may magbayad para tayong maging righteous. Ang gumawa nun ay si Jesus Christ. Kasi just ang Panginoon, we need to understand the very foundation ng character ni God is just and righteous. And for so many times, in-explain yan, pinakita yan sa Bible. So, hindi niya pwedeng patawarin na lang ng gano'n or else hindi magiging just ang Panginoon. So, kailangan may magbayad. At ang sumalo lahat ay ang innocent na kanyang anak na si Jesus Christ. He willingly gave Himself to be the Savior para sa atin. So, but God is also God of love. Sabi dito, God is righteous and just.
dahil siya ay holy. But at the same time, God is God of love. So He decided someone need to atone man's sin. So kung ililigtas ni God ang tao, kailangan may magbayad ng kasalanan. At yun po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil siya lang po ang qualified na magbayad because He is a fully man, ibig sabihin qualified siya maging sacrifice, at the same time, fully God, qualified na maging Redeemer. And therefore, a perfect sacrifice to atone for the sins of man. Siya lang po ang qualified. That's why Christ alone. And now we will discuss in grace alone. That the atoning work of Jesus Christ is God's grace alone to mankind. So maliwanag yan na sinabi sa Romans chapter 3 verse 24 to 25, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance He has passed over sin. So si Jesus po ang sumalo ng ating kasalanan, at the same time yung righteousness ni Jesus binigay sa atin. Now, God's grace alone is our pursuit of holiness. So even in our sanctification, we persevere. Yung pagtsatsaga po natin to remain holy. God knows that as long as we are in the flesh, even we are born again, Christian, we are still subject to sin. And we all know that, na tayo kahit Kristiyano na, matagal na Kristiyano, from time to time, we still fall into sin. Right? Sinasa flesh pa tayo. But in the spirit, we are already saved. So in the flesh, sa ating laman, gumagawa pa rin even si God ng grace continuously para ma-refine tayo sa ating flesh. Although our spirit is already forgiven. And so God did not only give us initial grace, yung ating salvation and our salvation, but He even gave continuous grace in our sanctification. So even yung pag-walk natin, Kristiyano, kasi nga, kung ang condition is pag nagkakasala tayo, patay, kagad, paparusahan. Well, walang matitirang Kristiyano. And we all know that na you can testify yourself na maaaring kahapon lang o ngayong araw nagkasala kayo. Kung ang condition pa rin ay ginawa in a strictest sense na pag nagkasala pa tayo, well, walang maliligtas. That's why we all know na ang ating flesh, ang ating spirit already forgiven, sure na yan. Ngunit ang ating flesh is still subject to sin. Kaya ang ginawa ng Panginoon ng kaligtasan is from grace to grace. Dahil why? Every time we sin in the flesh, pinapatawad pa rin ng Panginoon. Why? Kasi si Jesus Christ ang ating mediator sa langit. Siya ang ating lawyer na every time magkakasala tayo, ando doon ang ating lawyer sa langit at sasabihin, God the Father, don't condemn them. Ako na ang sumalo niyan. Ito yung markings ko, yung ginawa ko sa cross. So, hindi lang yung nangyari one time, continuously. So, even we are being accused by Satan, hindi naman qualified ng Kristiyano yan, mag-fall na naman yan. Well, dadating naman ang ating lawyer, which is Jesus Christ, at magte-testify. Kung ano man kasalanan niyan sa flesh ngayon, sasaluhin ko pa rin. So, yun yung beauty ng ating salvation. That's why
Paul keep on saying from grace to grace. Wow. Di ba? So I am sure that he who began a good work in you will bring it to the completion at the day of Jesus Christ. So kung ano ang prinamis sa atin ni God na tayo ay liligtas, hindi lang yun sa beginning ng ating pagiging Kristiyano, even until the end, even until the day of Jesus Christ. So we will be perfect in the eyes of God. And from His fullness, we have all received grace upon grace. So, si Jesus mismo nagsabi, we receive grace upon grace. And yun lang po sa araw ngayon. I hope we learned something or na-refresh po ang ating understanding that everything is by grace alone. So before tayo pumasok sa question and answer, let's pray. Lord, maraming salamat that you've saved us. Even we are not worthy to be saved. And yet because of your loving kindness, because of your generous heart, because you are gracious and merciful, even we are not worthy to be saved, you save us by grace. That someone paid for that. And that is your Son, Christ Jesus, who died for us and paid the penalty of sin. O Lord, salamat sa grace at patuloy na grace na binibigay niyo sa amin and araw-araw until such a time we die and meet you, or such a time na pagbalik niyo that we will be changed into our immortal body. Perfect. Not because of what we done in this world, dahil hindi po kami naging mabuti, or dahil sa aming kabutihan, but because only by your grace we are saved. Salamat, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Alright po, may question and answer na po tayo. Kung may tanong po kayo, sasagutin po ni Dr. Roderick. May tanong po or gusto nyo idagdag, encouragement to one another, to clarify, or even just, sige po, it's time. Before, baka mag-exit, pwede pong mag-picture po tayo. Paki-open lang camera if possible, kung pwede. Saglit lang. Right? Thank you po. Thank you sa pagtsatsaga nyo for learning God's Word. And someday, God will use it. Kayo naman ang tutulong sa ating kapatid. Yun po ang purpose natin dito. Okay? 1, 2, 3. Dito ko na lang pinunod. Alright po, napicturean ko na. Pastor Roderick, andun na pala. Ito pala may tanong si Pastor Amador Daluyin. Posible po ba ang grace ay na abuso at paano po ito naabuso?
Yes po, actually na-abuso po ito at meron pong tinatawag na hyper grace na sinasabi na hindi na kailangan gumawa ma-maintain ng ating holiness o yung maging mabuting tao kasi save na tayo until the end. Well, hindi po ganun ang binigay na condition sa Bible. Paul keep on repeating na dapat patuloy tayong magpakabait o sanctification ng ating flesh dahil nasa mundo pa tayo. So, yes, sometimes inaabuso po itong doktrinang to. Kaya there are people who believe na ang salvation is hindi by grace. After masave tayo ng grace, dapat magsumikap pa tayo para ma-maintain Christian. Well, hindi rin yung gano'n. Ang tinuturo ng Bible, ang sinasabi ng Bible is we are saved by grace and we will work na not in a sense na maliligtas tayo sa ating work, but yung fruit ng Holy Spirit sa atin is we become good. Kasi nga Kristiyano na tayo, we have now the Holy Spirit and we have the capacity to do good. And yun po ang reason. Yes, we abuse sometimes. Yun ang understanding. Yung hyper grace, ano po yun? Yung hindi mo na daw kailangan mag-confess or humingi ng tawad kay Lord. Isa yun sa mga paniniwala nila. Yes, yes po. But may tanong kung pwede daw tayong tawagin pang sinner. Well, sa aking understanding, ang tawag na natin sa ating sarili ay Christian, which is yun po ang tawag. But since we are still in the flesh, we are subject to sin. Pero hindi na po tayo. Yung sinner po, in general term, biblically, is para sa mga unbelievers ni Cristo. So, we called ourselves Christians, but no longer sinners. So, kapag Christian, at even sa estimate natin ay Christian, huwag nyo natin tawagin sinner. Yun po ang aking tanong at that po. Ano po kasi yung salitang sinner? Depende kung anong context sinabi yan. Mag-quote po kayo ng chapter na may sinasabing sinner. Magbigay po kayo ng example verse and then liwanagin natin kung anong klaseng ano ba yung tinutukoy dyan na sinner. Kasi meron din na yun nga ang anak ng Diyos hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. So kung yun yung context, hindi na tayo talaga sinner. Yes po, thank you po. May isa pong tanong dito. Pero tama si Pastor Dexter. In general, lahat tayo sinner. We are just saved by grace. Walang hindi sinner. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Agree po ba kayo? Diba? Yes. Pero kung as purchased by the blood of Christ, hindi na. Pero yung mind natin dapat balance pa rin. Kasi halimbawa, kapag over-righteous na yung tingin mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng attitude na holier than thou attitude. Kapag too much sinner naman, yung pagtingin sa sarili mo, so ang tawag doon, pride of worms. Sobrang down mo sa sarili mo. Makasalanan ako, ganito lang naman ako. And sometimes,
proud ka na rin na makasalanan ka. Ang pangit din kasi naman yun. Parang nasa na yung kapangyarihan ng cross ni Jesus Christ. Ang tawag doon, pride of worms. And sometimes they are using that to manipulate other person or para ikaw, ano ka kasi, matuwid ka kasi ako, kasalanan kasi ako, di ba? Hindi yun magandang klase rin ng attitude as a Christian. Ginagamit yung pagiging makasalanan niya just to excuse his sin or yung kanya, parang gina-justify niya na ano siya, mababa lang siya. So, Romans chapter 8 verse 1 tayo, there is now no condemnation to them. Kaya wag mong i-condemn sarili mo because binili ka na ng Panginoon. Wag mo rin itaas ang sarili mo na matuwid kang tao kasi biyaya lang ni Lord yung katwiran. So, ganun yung pag-balance sa conflicting na ito about sinner and righteousness. Nawa, naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin at clear. Okay po, thank you, Doc. Naisip kong tanong dito, kay Pastor June, ang tanong, Pastor Dex, yung po bang Sabi po, magbasa po tayo, Pastor Dexter. Sabi po ni Pastor June, Pastor Dex, yun po bang sabi sa Bible ay, for by grace you have been saved through faith? Now yun faith natin ay gift din po ba ng Diyos? Marami rin pong nagsasabing mananampalataya na ako eh. So, Pastor Dex, naka-address sa inyo eh. Kung Brother Rod, yan, ako sasagot. Yes, in a sense, in general thing, yung faith talaga natin is a gift of God, but ang problema is we abuse that faith at sometimes ina-attribute natin yung kasalanan na napoproduce natin bilang Kristiyano kahit kay God, which is hindi tama. Para bang yes, by grace, even by faith, pero at the same time, yung faith is need action. To yung po yung argument ni James na faith without work is dead, not because nasave tayo by works, but because ang bottom line is, kung may faith ka, umiiwas ka sa kasalanan. Doesn't mean na perfecto ka na, pero kung may faith ka, iniiwas ka sa kasalanan. So, yes, bigay din ng faith, pero meron tayong part, yung sanctification doon, may part tayo na dapat gawin din para ma-remain Christian tayo, para ma-remain holy tayo. Yun po ang aking sagot kay Brother Jim, kay Pastor Jim. Doc, ano pong view mo rito? Dagdag. Hello. Nakamute po kayo, Pastor Roderick. Yan. Ano bang meron sa atin kasi na hindi gift? O, di ba? Alam nga namang, pati faith, lahat gift sa'yo tapos aalisin yung gift. Maliban sa sin. Yung sin, hindi naman gift yun. Ano bang every good gift comes from the Father. Di ba yan nasabi sa Bible? Kasama yung faith doon. Lahat yan gift. And tama, yung maliban sa ang faith ay gift, sabi nga sa Philippians 1:29, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him. Diba? Yun nga po yung 1:29, but also to suffer for Him. So, granted to you on behalf of Christ. So, it is being granted. And 1 Corinthians 12:3, yung role ng Holy Spirit, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Yun yung tinutukoy ni Brother Dexter.
Tama po ba, Pastor Dex? Apo. Yung kanina sinabi niya na yung Holy Spirit. Ang responsibility lang talaga natin, actually lahat naman may kakayanang maniwala or belief. Pero magkaiba talaga meron ding distinction ang belief at saka faith eh. Ang belief, pwede kay God, pwede sa tao. Ang faith, only to God. Hindi mo pwedeng sabihin sa tao na may faith ako sa'yo. So lahat ng tao may kakayanang maniwala. Pero hindi lahat ng paniniwalaan mo ay sasampalatayan. Kaya ang pananampalataya ay gift yan na mula sa nagbigay. At para sa kanya lang yon. Wala kang ibang paggagamitan ng gift na yon kasi yon ay nilaan ng Panginoon para lang sa kanya. So yun yung purpose ng gift. That's why in John 3:16, di ba? Whosoever believes. Lahat naman may belief. Pero many are called. So pwede lahat maniwala sa Diyos. Pero hindi mo alam kung naabot niya na yung pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya ay yung belief na may trust, and that is faith. Yung naniniwala ka o nananampalataya ka or naniniwala ka plus nagtitiwala ka. Kasi mahirap yung naniniwala lang na hindi ka nagtitiwala. Ang faith, dalawa, naniniwala ka na nagtitiwala. Yung false faith or belief, pwedeng naniniwala ka lang pero hindi ka nagtitiwala sa taong yon. So kay Lord, hindi pwedeng ganun. Naniniwala ka lang sa Kanya pero wala kang tiwala. Pag sinabi niyang magpatawad ka, tas di ka na, naniniwala ka na ang Diyos mapagpatawad, pero nung sinabi niyang patawarin mo din kapwa mo, hindi ka nagtiwala sa salitang yon, delikado ka. Diba? Hindi palubos yung pananampalataya mo. And only by God's grace and the Holy Spirit, fruit ng Holy Spirit yun, nakikilos sa Kristiyano na magpatawad siya. Kaya bigay lang din ng Panginoon yon. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi natin yung magagawa. Kaya ang tao na hindi kayang gawin yon, questionable talaga ang pananampalataya niya. Diba? Lalong-lalo na yung nagsasabing ligtas siya pero hindi makapagpatawad. Eh gayong ang banal na Espiritu naman talagang tutulong sa atin. So, in that case, pwedeng sabihin ginigrieve niya ang Holy Spirit because of feelings. Dahil minsan, ang hirap magpatawad dahil sa feelings. But, pag tumingin ka kay Jesus Christ, sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our, ano ba yung author and finisher of our faith? Pag hindi ka tumingin sa Kanya, hindi mo mapapatay yung tao. Bakit ka kasi sa tao nakatingin? Sa usaping mahirap gawin, pero para sa ikabubuti natin, kay Jesus tayo titingin, hindi sa tao. So ay yun yung tinutukoy doon na direction ng yung object of faith natin. Only God. So yun. Nawa nagets natin yung ano. Kaya itong nananampalataya naman ako yung sabi niyan, baka paniniwala lang yan, hindi yan talaga yung pananampalatayang nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sa John 1:12, yung sinasabi doon na bibigyan ng Panginoon ng karapatan. Dalawa yung sinabi, di ba? Accept and believe. Hindi believe lang. Yung salitang accept, pagtitiwala yon. Di ba? Inutusan kita. Patawarin mo si ganito. Hindi mo matanggap yung utos. So, naniwala ka lang. Hindi ka nag-accept. Yun yung salitang accept. Talagang full submission of your will. Talagang yung will ni Lord. Parang si Jesus Christ, di ba? Hirap i-accept na yung at the last time nung nag-pray siya sa Gethsemane, pero anong sabi? Let your will be done. So, yun. Sabi ni Pastor Elbert, I am forgiven sin. Amen. For by His grace lang po talaga. Amen. Johanna, thank you po Pastor for wonderful message. Thank you po Pastor Dex. Tumatanggap po si Pastor Dex ng Gcash. Hindi lang po thank you. Kaya PM na lang sa mga love gift base po tayo. Kaya
PM na lang. Romans 6:1-14. Patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Amen. Mga biblical naman po lahat ito. Salamat po, Pastor Dex and Pastor Rod from Brother. Assent and trust whilst faith. So, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, is it possible to lose salvation? If impossible to resist God's grace and God gift of faith, proof text Hebrews 10:26. O yan. Actually, oras na inopen natin to, hindi yan matatapos. So, I encourage you, i-close natin itong verse na ito, 10:26. Sa meron tayong subject na elective, ang tawag Arminian and Calvinism. So, dun na lang natin yung talakayin. Okay? Kasi pag dito, pwedeng mag-hit up yan. Dahil alam natin na maraming conflict dyan, hindi yan matatapos. Kaya medyo na natin. Pero, ang pinaka closing na lang natin dyan, kung totoo ka talagang nananampalataya, hindi mo awalang kaligtasan. Yun lang yun talaga. Kung totoong mananampalataya talaga yun. Kasi maraming professing faith nga. Yung believer lang sila pero walang faith. Ngayon, pwedeng tawaging may faith yung isang tao, faith pa rin. Pero hindi pa rin siya nagtitiwala. Halimbawa, si Satan. Di ba sabi dito ang problema kasi yung kay Satanas, sabi niya doon sa English, he believes. Hindi naman sinabing have faith. Sa English, yung King James Version, paki-open nga yung kay Satan na siya ay rin. Sabi kasi sa Tagalog, sumasampalataya. Actually, hindi dapat ang translation dyan, sumasampalataya. Sa James po yun ang alam ko. 2:19, pakitignan po. Ano po sabi doon sa James 2:19? Sabi, eto nakita ko na. Thou believes that there is one God. Thou do well. The devil also believe and tremble. Believe. So, naniniwala. Yung salitang sumasampalataya, yun talaga, mas malapit yun sa salitang faith. Kasi sa Tagalog, ang hirap mong sabihin sa tao na sumasampalataya ako sa iyo. Pero pwede mong sabihin sa tao na naniniwala ako sa iyo. Di ba? Kaya kahit sa Tagalog, may conflict din sa translation ng Tagalog ng faith at saka believing. So supposed to be dapat, itong believing na ito sa Tagalog is naniniwala. Ang pinaka-appropriate na Tagalog translation ng faith is sumasampalataya. Bagamat pwede din yung salitang naniniwala sa sumasampalataya. Pero pag faith na yung salita sa Tagalog, sumasampalataya at naniniwala, oo, pwede rin. Pero pinakamaganda talagang translation, sumasampalataya. Yun talaga yung pinakamaganda. Dito, believe sa English. So, mas maganda pag believe lang, naniniwala. But sa King James, yun, believe ang nakalagay. Yan ang isang rason ng iba na di na daw kailangan mag-attend ng pagtipon. Delikado yun kasi hindi tunay na sumasampalataya yun. Naniniwala lang daw, pero hindi sumasampalataya. Hindi ka maliligtas ng paniniwala mo lang. As in yung believing lang. Kaya nga marami magsasabi, Panginoon, Panginoon, diba? Pero hindi sumusunod sa kalooban. Kaya yung faith, nakasurrender yung will niya.
yung believing, pwedeng hindi nakasurrender yung will doon. Kasi kahit sino naman pwedeng maniwala. Halimbawa, lahat ng tao sa Pilipinas naniniwala sila na ang presidente natin ay si Bongbong Marcos. Pero sumasampalataya ka ba sa kanya? Ibig sabihin, di ba, hindi rin. Pero yung salitang, nagtitiwala ka ba sa kanya? Hindi lahat may tiwala sa kanya. Di ba? Magkaiba talaga yon. Wala nang tiwala yung ibang tao sa ating mahal na presidente. So, ganun din kay Lord. Nawa na-gets nyo, ewan ko kung clear po. Comment na lang po kayo, mag-discussion po tayo. Kung meron po kayong mayambag din na gustong sabihin, pakishare na lang. Si Pastor Allen nagtaas ng kamay. Okay po, Pastor Allen. Brother Allen po. Brother Allen. Isa pong mapagpalang gabi po, Pastor Dexter at saka Pastor Roderick at sa lahat po ng mga pastor at classmates ko na nandito ngayon. Blessed evening po sa inyong lahat. Ang tanong ko po, halimbawa po, hypothetical question lang po. Halimbawa po, ang isang tao po chosen, may ko-consider po siya na chosen po siya. Chosen po siya. Ibig pong sabihin na save po siya sa saving grace po ng ating Panginoon Diyos. Pero nagkataon po, due to, sabihin na natin, due to hindi may iwasan na mga pangyayari, unavoidable circumstances po, na nagkasala po siya. Tapos, nagkasala po siya sa moment, sa instance po na yon. Tapos, namatay po siya. Namatay. So, ang tanong ko po, at tapos hindi po siya dahil instantaneous ibig sabihin mabilisan po yung mga lahat-lahat po ng mga pangyayari. At hindi po siya nagkaroon ng kahit kunting pagkakataon po na makapagsisi po, makahingi po ng tawad sa kanyang nagawa pong pagkakasala sa pagkakataon yon dahil mabilis po, sabi ko nga, mabilis po yung pangyayari. So, namatay po siya. Ang tanong ko po ay, save pa rin po ba siya? Pastor Roderick. Naka-mute po kayo, Pastor Roderick. Yan. Sino gusto sumagot? Minsan, ang tanong, anong klaseng kasalanan? Halimbawa po, unforgiveness po. Halimbawa na nagalit po siya, nagalit. Nagalit po siya. Tapos dahil po sa galit niya, inatake po siya sa puso. Inatake po pag galit lang, mababaw yun. Si Jesus nagalit nga. Pero sabi sa Bible, pwede kang magalit pero wag kang magkasala. Kaya hindi lahat ng galit nagkakasala ka doon. So mababaw yun. So sabihin na lang natin ganito. Pumatay siya ng tao dahil self-defense. Kasalanan bang pumatay o hindi? Kasi papatayin din siya. Sakto, binaril ng pulis siya, tinamaan. Self-defense na ang ginawa niya, nakapatay din siya, pero namatay din siya. Hindi na siya nakahingi ng tawad, ulo agad. Halimbawa, yan ang case. So, kasalanan bang pumatay? So, madya-justify ka doon. Diba? Isa pa, if we are saved by works, ano ngayong work ng tao ang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig ng Lord sa kanilang dalawa? Okay. Pagbigatin natin. Kasi yun ang sabi sa Bible We are saved by works. So, kung we are saved by works, anong work ng tao ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sa kanya? Diba? Parang ang hirap mag-isip kung ano bang equivalent ng kasalanan or gawa ng tao na
mahal ka niya gagawin niya lahat para sa'yo. Kaya ang gawa ng tao, walang kinalaman talaga sa kaligtasan niya. Basta gawa, wala. Wala, as in. Talaga. Ang extreme lang, magpakamatay ka. Extreme yon. Wala naman pala. Works din yung suicide. Tama, mali. Extreme. Diba, works din ang suicide. Gawa niya yun, hindi niya faith yun. Works yun. Pakamatay. Kaya, ang isang tao, so, mula sa magkaibang panig na, yung extreme na works, pag nagpakamatay ka, kaya sabi ng iba, works din yan eh. So, ibig sabihin, kahit magpakamatay ka dahil works yan, hindi yan magpapahiwalay sa'yo pag-ibig mo kay Lord, ligtas ka pa rin. So, ang tawag doon, yun yung extreme. Okay? Ang question kasi dyan, kung totoong Kristiyano ka, pipigilan mo talaga yung sarili mo na gawin yung bagay na intentional kang magkasala. Maliban kung tinulak ka na gawin yung kasalanan na yon, God will justify you. Tulad nung setting na sinabi kong, papatayin ka, napatay mo siya, saktong namatay ka din, hindi ka humingi ng tawad. Gets nyo? Sa tingin nyo, kay Lord, hindi kita napatawad. Hindi ka humingi ng tawad, nakapatay ka. Self-defense yun. Kahit sa gobyerno, napapatawad yung ganong tao. How much more kay Lord? Gets niyo po? So, ang isang taong manhid sa kasalanan, naniniwala yan, pero nagpapatuloy siya sa kasalanan, hindi totoong ligtas yun. Kasi sa Bible, ang Kristiyanong tinawag talaga ng Panginoon at pinili, sabi, hindi na nagtutuloy sa kasalanan. So dapat, yung works niyang yun, evident sa kanya. Paano, pastor? Kita ko parang, may problema. Nakikita ko talaga nagkakasala siya, tahasan. So, 2 cases yan. It's either hindi siya ligtas o ikalawa, ginigrieve niya ang Holy Spirit. Kasi lahat naman tayo nagkakasala, di ba? Nagigrieve natin ng Holy Spirit doon. Pero ligtas tayo. So, to the extent na ginigrieve natin yung Holy Spirit, and then, pag nakikita ng tao, ginajudge tayo, hindi pa siguro yan ligtas. Ngayon, pag na-judge ka ng ganon, kasalanan mo. Bakit? Hindi nakikita yung bunga eh. Kaya yung yung judgment dyan, nakakonceal. Tanggapin mo na sa Bible, ang tawag sa'yo, patay sa pananampalataya. Bakit? Kasi hindi nakikita patay. Kaya lahat ng nasa paligid mo, hindi nakikita yung bunga, patay yung pananampalataya mo. Kahit sa sarili mo, buhay ka. Tanggapin mo. Magbago ka. Diba? So, yun yung judgment doon. Pero yung judge natin yung ibang tao, sa labas ng church, wala tayong karapatan. Doon tayo tumingin sa loob. Kasi yun yung sabi sa Bible. So, yun yung madalas natin nakikita. At marami din na taong, halimbawa, ito nga, yung sinasabi nilang backslider. Naglingkod yan. Naging pastor pa nga Pero ngayon, parang bumalik sa dati. Ayan ang isang case, di ba? Paano pag bigla yung namatay? Dalawa lang din yun. It's either sa huling panahon, talagang magsisisi siya. Paano kung hindi siya nagsisi? Dalawa pa rin yan. Bahala si Lord mag-judge sa kanya or baka hindi siya tunay naman na nagpalataya. Kasi talagang sa Bible, may tunay. At malalaman mo lang talaga yung tunay sa magitan ng pagsubok. Susubukin ka yung pananampalataya mo 7 beses sa apoy para lumitaw yung iyong pananampalataya kung tunay, di ba po? Ano yung pagsubok na yon? Ayun, yung binibigay ni Satanas na mga temptation. And kung babasahin natin itong aklat ng James, paano pulihin ni Satanas yung tao? Di ba? Yun nga, through lust, pag nagbunga, magiging kasalanan. At yung kasalanan na yon, pag nagtuloy, sa kamatayan. So ang tanong, anong uri ng kamatayan yan?
Is it kamatayan na mawala ba yung kaligtasan mo, or kamatayan na dahil may kasalanan ka, ikakamatay mo yan sa physical? So kung sabihin natin na spiritual yun, na pagkahiwalay sa Diyos, pwede mong sabihin na nawawala ang kaligtasan. Pero kung sasabihin mo na sa pagkakasala mong yun, yung katawan ng yung mamamatay sa'yo, kasi kain ka ng kain ng baboy, kasalanan din kasi yun, Temple of the Holy Spirit. Dudumihan yung katawan. Na-tempt ka. Yan ang inoffer sa'yo ni Satanas, mga matatabang lechon, gano'n. So sa physical lang yun, ligtas ka pa rin. Pero kasalanan yun. Kasi Temple of the Holy Spirit, tapos sinira mo, di ba? So walang kinalaman yung natin doon, kaligtasan. So ayan. Kaya actually ang case to case basis din talaga yun. Mahirap din talagang i-judge mo ang isang tao ng 100% kasi hindi tayo Diyos. Hindi talaga tayo Diyos. Kaya masabihan man natin o mahatulan yung isang tao na gano'n, yun kasi wala talagang bunga. Kaya mahalaga talaga yung may bunga tayo ng banal na espiritu para maiwasan tayo ng judge. So ano man yun, dalawa lang talagang kababagsakan. Sa either hindi siya ligtas kung nakagawa siya ng mali, tapos bigla siyang namatay. Or kung hindi man siya nakahingi ng tawad, tapos ganun yung ginawa niyang mali, si Lord nang bahalang mag-judge doon. Hindi ko masabi na nawala yung kaligtasan niya. Kung gano'n. Kung naniniwala kayo sa rapture, ayun, siguro yun ang pwede kong may suggest. Possible na maiwan yan. Ganon. At pananagutan na lang niya yun dito sa lupa. Bahala siya kung pagpapugod siya ng ulo niya or dumaan siya sa tribulation. Tapos habol na lang siya sa langit kung ano. Kasi may hahabol din dun. Yung eschatology sa dispensation, pag-aralan natin yan. Yun ang maganda. Ang church ba may iwan o lahat sasama? Yun ang magandang tanong. Di ba? Parang ganun din kasi yun. Kung sa works ba maliligtas ang tao, bakit nagkasala ka, lumayo ka ng konti kay Lord, dumating si Lord bigla, may iwan ka o sasama ka pa rin. Di ba? Yun yung isang pwedeng base ng ating salvation na lang din sa end times. Ganda ang pag-usapan. Kung may dadagdag si Pastor Dexter, share niyo po. Wala na po, okay na po. Ang ko lang din dito, share ko na lang din kung sa kaligtasan, si Lord lang talaga din may karapatang mag-on-off niyan eh. Halimbawa, sa Revelation 3:5 ata yon, I will not blot thee. For those who overcome, I will not blot thee. Palawakin natin isip natin. Sino yung kausap niya? Di ba church? To the church of. So ibig sabihin lahat sila part ng church. Pero sa church na yon, hindi niya sasabihin to those who overcome kung merong hindi makaka-overcome. So ibig sabihin dalawa. Yung maka-overcome o hindi maka-overcome. Hindi ka naman pwede magsabing to those who overcome, pero alam niya lahat mag-overcome yun. Diba? Dapat sinabi niya, I know you will overcome. Para general sana lahat ng church mag-overcome. Pero yung binigyan niya kasi ng option, sabi, to the church of ganito, then to those who overcome, I will not blot thee. So ganito, possible, lahat talaga. Church ang kinausap niya as a general. Pero alalahanin natin ang salitang church. Okay? Ang salitang church kasi pwedeng nandun ka sa loob ng congregation. Congregation ng salitang church, isang meaning ng church is congregation. Kaya pwede kang makisali sa congregation.
Halimbawa, isa pang term ng church, called out. Lumabas ka sa bahay nyo, sumama ka sa fellowship, part ka na rin ng congregation. So to the church or congregation of. So ibig sabihin, sa loob ng church or congregation, hindi lahat doon ay chosen. Meron lang called. Mahaluan yan. Pero kung ikaw ay chosen, ikaw yung tinutukoy na those who will overcome. And binigyan ng Lord para ma-challenge lahat ng congregate, whether you are called or chosen, para mag-overcome. I will not blot you. Kaya ni Lord na i-blot ka. Kasi hindi niya sasabing, I will not blot you kung hindi kanya kayang i-blot. Ibig sabihin, may kakayanan si Lord na tanggalin yung kaligtasan mo. Pero ang kagandahan, secure tayo na hindi niya gagawin pag na-overcome mo yan. Kaya ang kaligtasan, pwede mawala, pero hindi desisyon ng tao, desisyon ng Diyos. Wala sa atin ang switch. Kasi nasa Kanya yon. Kaya nga hindi nga tayo agawin sa kamay niya. Maliban kung itapong ka na lang niya bigla. Desisyon niya yon. Dalangin natin ang desisyon ng tao kung itapong ka niya sa impyerno, hindi. Diba? Kasi pa-impyerno naman tayong lahat eh. Pero dahil biyaya ng Lord, hinawakan tayo, sino ba namang hindi magmamahal sa Kanyang pabalik? Iyakap ka na nga niya, higpitan mo na rin yakap mo sa Kanya. Huwag ka nang huwag ka nang palamig-lamig. Diba? Ang gagaan ng yakap natin. So, higpitan mo na din. Kaya, para sa akin, mawawala ang kaligtasan, depende kay Lord. Hindi depende sa tao. Kaya kung tanong, nawawala ba ang kaligtasan? Pwede. Pero kung ligtas ka na, hindi mo yan wawalain. Para sa akin lang. Sino ba sa inyo mga pastor, ligtas na? Alam niyo ligtas na kayo. Gusto niyo pa bang walain? Diba? Tatayuan Kahit ng sa pastor, atin ayaw tatayuan. natin. Therefore, wala talaga Paninindigan na. sa ating desisyon. Sa taong nakaunawang mabuti, gagawin at gagawin talaga nating tapusin ang mabuting laban. We will fight the good fight of faith and we will finish the race. Dahil may Amen. naghihintay sa ating finish line na eternal life. So, ayun. Parang gusto kong God will mabulagin not ulit. let you fall into sin because God will make sure that you'll never overcome sin. The moment you've committed sin, God already provided the sin offering. Opo. So, anong ibig sabihin ng blasphemy? Ang blasphemy, hindi pagtanggap kay Jesus. Yun ang pinakamabigat na blasphemy talaga ng kasalanan. So, yun ang alam ko talaga na blasphemy. Romans 8:12 to 14. So, yun lang. So, kung wala nang follow-up, closing nyo, Pastor Dex. And then, nag-closing prayer na tayo eh. Apo. Closing ano na lang. Talk. Sige po. Yun, maraming salamat, Doc. At napakahalagang mga input. And thank you sa mga umattend. I know you have other activity and yet binigay mo ang time nyo rito for you to learn. At for sure, gagamitin nyo ng Panginoon in the near future na magagamit din natin sa iba. Dahil ang training natin dito is para ma-train kayo maging leader so that mag-expand ang NBS. Nga pala, isa pa, yung works, ano lang yun, for reward. Halimbawa, Brother Allen, nakagawa ka ng kasalanan tapos namatay ka, ay wag ikaw, yung ibang tao na lang. Halimbawa, si Pedro. Halimbawa, tawa si Sister Mirna eh. Halimbawa, si Pedro, nagkasala tapos namatay siya. Hindi nakapagsisi. Ang tanggal doon, hindi kaligtasan, reward. Sayang, di ba? Kasi yun yung isang yun yung isang malaking impact ng good works yung reward. Right, actually yung perseverance, good works din yun. Basahin nyo mabuti yung verse. Walang kinalaman yung salitang perseverance sa salvation. Perseverance of the saint. So, kung wala na,
Praise the Lord. Nakapag-screenshot na tayo. Maraming salamat po sa bawat isa. Closing na po, Pastor Dex. Baka mayroon pa kayong parang pinaka-closing na Mawala na salita. po. Okay na po yun. Nakapag-sermon pa ata ako eh. Pasensya na, no? May nanermon pa ata. Wala na po. Salamat po sa pag-attend. Hoping in the next week or Apostasy. next week. Falling out. Yung apostasy. Apostate. Kaya yung sinasabi nilang apostate, hindi talaga sila nagkaroon ng faith. They just believe. Yun nga, nakahalo lang sila sa congregate. Parang ganito. May parable of wheat and tares. Yung kaharian ng Diyos, meron at meron talaga dyan nakahalo. Tinaniman din niya ng kaaway. Pero sa huling panahon, ihiwalay din ng Lord eh. Sa loob ng church, ganyan din. Hindi lahat ng nasa loob ng congregation ay kasama talaga sa fellowship. Yung iba, nakikipilyoship lang. Kaya yung apostate, believer din yan. Pero questionable talaga yung faith nila. Tulad nung sabi ni Jesus, kayo mapagawa ng masama. Di ba yung umalis kayo sa aking harapan. Ayun. Believer din naman yun. Pero hindi genuine yung faith nila. Kasi sabi nga, gumagawa ng kasamahan or hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga talaga yung kalooban. Yun yung crucial sa salitang faith para malaman mo kung totoo yung faith mo o hindi. Are you obedient? Diba? Are you obeisant to the will of God? Yun yung question kasi. But he shall that endure unto the end shall be saved. Amen. Tama po yan. Pag nag-endure. Pero yung Matthew 24:13 kasi, sa po yan eh. Actually, ang context niyan sa last days. Kung mag-theologize talaga tayo ng 24, sa last days po talaga yan. Kung covenantalist ka, may ibang interpretation dyan. Kapag dispensationalist ka naman, ang interpretation niyan, wala na ang church. Na-rapture na siya. Kaya, sasabihin ko sa inyo kung saan ang implication yan. Marami kasing pwedeng saktuhan yan. Kung ikaw naman ay preterist, tapos na yan. Nangyari na. Wala na daw application sa atin. Kaya iba-iba rin ang ang paliwanag dyan sa 24:13. Pero, that is timeless. Ibig sabihin, timeless. Hanggang ngayon, applicable yan. Sino ba namang hindi gustong mag-endure? Talagang dapat mag-endure tayo. Pero ang 24:13, para yan sa mga specifically, kung ikaw ay dispensationalist, para yan sa mga naiwan. Kung preterist ka naman, tapos na. Kung analogy, allegory, spiritual implication, sa ngayon, gawin natin. Sa mga hindi pa alam yung salitang preterist, yan, pag-pray nyo, hindi ko maisingit yung systematic theology for ecclesiology and eschatology. So, sige po. Kanina pa tayo nagpapaalam, aabot na tayo ng alas 10. Pero minsan sa tanong talaga tayo, madadagdagan tayo ng karunungan sa tanungan talaga. Na hindi na itatalakay. Maraming alam yan si Pastor Dex. Lalabas lang yan sa magitan ng tanong. Tanong nyo kung ilang taon na yan.
Ano na po yan, no? Hindi po halata. Parang magkaedad lang kami, oh. Tignan nyo. Oh. Mas mukhang bata pa nga po si Pastor Dex. Baby face. Ubas pa lang siya, pasas na ako. Amen po, Pastor. So, yan po. Sa mga Pastor Jaime, baka may gusto kayong sabihin. Sa mga may gustong i-share dito. Yan. Basta bakit po laging ginagamit yung sa ubasan? Bakit hindi sa apulan? Nagtanong kasi sa akin. Di ba lagi sabi natin, sa ubasan ng Panginoon? So kung wala na, end na rin natin sa live stream. Yan, maraming salamat din po sa mga kasama natin na matyagang sumusubaybay sa ating live stream. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And God bless us all. Thank you po. Thank you po. Salamat po, Pastor Dexter. Sa mga nasa Zoom, wala na tayo sa live stream. Kaya pwede na kayo magsalita. Kung gusto niyo ng debate, yan na. Pwede na. Wala nang live stream. hindi na tayo makikita. Pwede na magsabong dito. Ano po, hindi ako, frankly speaking hindi ako Calvinist, hindi rin ako OSAS. Actually, kung titignan nyo, ang provisionist. Oo, provisionist. Ewan ko kung alam nyo na yung provisionist. Pero, Yes po, alam ko po. natalakay nyo po ba yung Pastor Flowers. Dex sa soteriology? Hindi parang strict lang sa isang side. Yan. Hayaan nyo, ituturo ko sa lahat sa Arminian and Calvinism and all of yung may kinalaman din talaga sa soteriology, Pelagianism, pati Molinism. Yan. Meron din kasing Molinist na tinatawag. Ewan ko kung narinig nyo na yan. Sa Pastor Dex, alam na alam yan. Debater din kasi yan. Madalas siya mag-comment sa mga hot topic sa mga GC noon siguro. Yan. Mga group ng debate. So, tatalakayin natin yan minsan. And kayong bahala kung ano talaga yung side nyo. Patibayan nyo yung side nyo. Huwag kayong gaya-gaya. Hindi porke ako'y provision din kayo. Si Pastor Dex, OSAS siya, mag-OSAS din kayo. Tayuan nyo yung pananampalataya nyo, yung stand nyo. Pero hindi tayo magkakalaban. Still, we are united in Christ. Parang, for lang to, scholastic discussion. Diba? Hindi siya yung parang nagpapataas. So, ayun lang. May pastor, may tanong po si Pastor Joel. Nasalitan niyo yung Pastor Joel, wala akong nakita. Ano po yung Pastor Joel? Sige po. Naka-offline na tayo sa live stream. Kasi Pastor, laging binabagit natin sa ubasan ng Panginoon. Sige Bakit po. daw po laging sinasabi sa ubasan? Ano daw po ba ang ibig sabihin sa ubasan? Pag sinabi sa ubasan, parang bakit hindi daw parang nag-joke sa apulan? Bakit daw ubasan? Ano yung daw po kapulan? ba ang ibig niya po sabihin, di ba yung ubas, grapes? Opo. Ibig sabihin, bakit Ay, daw po sa apple. ubasan? Oo, kaya bakit daw laging ang term may ubasan? Kasi yung ubas, kumpul siya. Yung apple, kanya-kanya. Parang cluster din kasi ang church. Ayun, cluster. Parang mga tupa, naka-cluster. Pag kanya-kanyang tupa, baka kambing yung mga yon. O kaya ligaw na tupa. O di ba ang hirap? Kaya talaga siguro ang logic is grapes. At saka nung panahon ni Jesus talaga, wala naman silang nadadahan ng apple. Contextually, grapes kasi ang isang fruit doon na common, and daily usage talaga yung grapes. Every night they drink wine. Pero hindi para maglasing.
part yun ng juice nila. Yung sweet wine yun na hindi fermented. Kaya grapes po or ubasan ang tawag. So historically, culturally, yun po ang context niya talaga. Dr. Layton, flowers, isa sa provisionist. Pero may unique din kasi akong hindi lahat ng ito kay Dr. Layton. Hindi rin lahat agree ako kay Dr. Layton. Parang unique din kasi yung sa akin stand ko, unique. Actually, parang doon mo lang siya parang provisionist yung sa akin, pero hindi totally. Kaya ayoko rin talaga hangga't maaari ng labeling. Kung lelabelan yung paniniwala ko, parang ayokong Arminian, ayokong Calvinist or provisionist. Basta kung alam mong nasa Bible, kahit walang label yan. Ayan, so thank you po. Share pa kayo. Pastor John, meron pa bang tanong? Pastor Jaime, baka may gusto siyang i-share. Okay na daw po. Sister Mirna. Brother Francis, baka meron po kayong tanong. Nakikinig lang po. Nakikinig lang po Okay. ako. Pastor. At aware din po ako sa Soteriology 101 ni Dr. Sino na nga siya? Basta si Pastor Dexter ang nagturo talagang magandang tala kayo. Very clear yung turo ni Pastor Dexter sa atin. Pero nandun lang sa isang side. Kaya maganda po yung nabanggit nyo, Pastor Rod, na about doon sa coming subject natin na Calvin and Arminian. Oo. Latag ko lahat sa inyo para alam nyo. Mas bahala kayo. Pero basta ako, ayoko wala yung naman po yun. Yes, hindi naman tayo nakadefine dun sa mga doctrine ng bawat ng iba't ibang kapatiran natin. Importante, we know our stand, the Lord. Yan naman po. Knowledge po yun sa atin, yung mga natututunan natin, dagdag na kaalaman. At hindi tayo magiging ignorant sa iba. Halimbawa, nag-share tayo o nakakarinig tayo ng nakakarinig tayo ng sharing. Kasi madalas po na nag-generalize kapag nag-sharing na may mekos-mekos yung katuruan. At doon po, syempre, pag kulang tayo ng knowledge, yan po yung dangerous. Kaya napakalaking tulong po nitong MBS kasi nakikita natin ang different views ng pinag-aaralan natin. O ngayon, tayo ngayon, sa karagdagang kaalaman, tayo ngayon ang makapag-iisip alin ba ang mabuti, alin ba ang mas maganda, alin ba yung talagang biblically fitted sa lahat ng mga naririnig nating turo. Meron pa ako hindi na ituturo sa inyo na may secret kasi ako na talaga paniniwala ko. Gusto niyo bang malaman? About salvation. Secret niya po Oo. Pero ibubulgar ko na ngayon para alam niyo na rin. Sige. We are saved by works. Talaga. Yan naman ngayon, we are saved by works. Yes. Opo. Di ba, Pastor Dex? We are saved by works. Opo. We are saved by works of Christ. Of Jesus. Amen. Hallelujah. Yeah. Tama po yun. Meron na namang may nuggets. May nakuha na naman sa Pastor Dex.
We are saved by works. Naniniwala ako doon. We are saved by works. We are saved by the works of Christ. Yan. On the cross. Amen. Oo. Okay. God bless. God bless po sa lahat. Sige, thank you po. Good night. Thank you po. Good night, Amen po, everybody. Bible lang. Ginulat mo ako. Kasi Bye po. not Bye-bye. by works, no? Bas biglang yung secret mo, we are saved by works. Magandang bomba yon. O minsan gisingin din natin yung congregation. Ganun, di ba? Di pa tapos kayo talaga. So, thank you po. Magandang gabi po. Kailangan natin mag-iwa-iwalay. Na-miss natin si Pastor Dexter kaya ayaw natin kasi. Yes. Kaya hindi daw muna siya gagraduate ng doctorate hanggat di niya naituro lahat ng alam niya. I-require natin. So, thank you po. God bless po. Kailangan na natin i-end. Taste din tayo. So, kita-kits na lang po tayo next week. At ilatag ko na lang din po kung ano yung atin pong schedule or update din na lang tayo ni Pastor Dex kung next week meron tayo. Pastor, Yes. pwede pong magtanong.